So katong walay mga Biblia makita nato sa screen. Mao ni atong gi-take up the other Sunday, last Sunday, kini sa Luke 21 verse 34. So akong ibalik pagbasa, iyon diri, but take it to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and curse of this life. And of thee come on you unexpectedly. So, magbantay kamo sa inyong mga kaugalingon nga dili na kamo maghubog-hubog o mahigugma sa pag-inom-inom. Ato di siyang ikuan, kining karusing is pag-inom na sobra gayon o paghubog-hubog. Basin mo niya o sa mga pagtagad ining kinabuhiya o kining adlaw mabot kaninyo na wala ninyo gidahom. So, siguro na sa ako i-testify last Sunday nga atong message karon is beware sa care of this world or in this life. Magbantay ta sa cares of this life. Beware no, the cares of this life. Or ang binisaya ini, magbantay ta sa pagtagad ni ining kinabuhi or mga pagtagad ni ining kinabuhi. Ang meaning ni ining word nga cares of this life, mga kaigsunan, it means kanabang giving great concern to the things of this world. Mo ni siyang cares of this life. Dayon another meaning ni ining word nga cares of this life. Kung sa nga gi-mention no, and curse of this life, sigurado ko mali na ta mga palahubog. Ang tinuod nga mga Kristohanon, tinuod nga mga born again, dili na palainom o dili na palahubog. Pero kining ikatulo mga kaigsunan, curse of this life, mao ni siya problema sa daghanang mga Christian karon. Kung sa ganin siyang curse of this life, pagtagad ni niya kinabuhi or ang meaning niini giving concern no sa mga butang niini nga kalibutan. Oron sa pagyod ang imong heart naka-attach. Pagbantay nga imong heart basig naka-attach na niini nga kalibutan. Mga kaigsunan, unang-una, since creation, wala ni mo'y mabasa nga ang Bible nakahimo og dahon, nakahimo og sa kabutan. Kung basahon ni ang creation, ang tanan binuhat gayud sa atong buhi nga Dios. Og mosulti ko sa ato nining kautuhon karon nga ang tanang blessing nga atong nadawatan is gikan sa atong buhi nga Dios. Kung basahon nimo ang James chapter 1 verse 17, ang mga maayo ug ang hingpit nga mga butang gikan sa Dios. Ang tanang blessing nga niya nato bisan magkali ang atong kinabuhi kini gikan sa atong buhi nga Dios. Pero bantay ta mga kaigsuonan. Kining mga blessing nga iya sa atong buhi nga Dios nga gihatag diri nato pwede nga gamiton sa inimi nga ang imong pagbati tuan na sa blessing ang Dios nga imong ginagaran katuma na lang Ginoon sa imong kasing-kasing. So, mo na siya tinatawag na curse of this life. Akong ibalik pagsulti, ang tanang blessing nga niya nato James 1:17 gikan sa Ginoo. No? Walay bisan ato bisan isa, even 1%. Ang tanan iya sa Dios, pero dapat magbantay ta kay kining mga blessing nga niya nato pwedeng gamiton sa yawa aron ma-divided ang atong heart. Kung nag-ingon ang word, curse of this life. Akong ibalik pagsulti, magbantay ta sa tanang blessing nga niya nato kay pwedeng gamiton sa yawa nga ang atong heart ma-divided. No? Ang atong kasing-kasing mahati na hinoon. Maigo na ta sa Matthew chapter 6 verse 24. Musay ingon sa Matthew chapter 6 verse 24. Don't open your Bible. Kumot kay nato na siya ka verse. Musay ingon, no servant can serve two masters. Walay sulugoon nga makaalagad og duha ka galon. Nasabtan ko nato. Ingon si Jesus, walay sulugoon nga makalagad og duha ka galon. Muna siya
ang ginatawag na cares of this world, pagtagad din niya kinabuhi, concern sa mga butang nga naani niya kinabuhi. Na tinuod ko na, tinuod na siya sa atong generation karon. Daghang mga Christian nga nag-serve og to master. Unang pagka-Domingo, Kristohanon kayo. Sabtan ko na to. Usam na to master, pastor, or duhay agalon. Ining mga Kristohanon nga duhay master, pag Domingo, faithful kay sa Dios. No? So duman ang master, pwede nga Lunes faithful kay sa Dios, Martes faithful kay sa Dios, pagka Miyerkules nagsugod na. No? Nasabtan ko na to. Nagsugod na, nga na-serve na sa uglaing master. Sige lang mo mga kaigsunan, walay mga Kristohanon na mga makasasala, walay mga Kristohanon nga mga bisyoso mo adtong langit. Sige lang mo. Kay ang langit gisulti sa pulong sa Ginoo in Revelation 21 na only the righteous can enter the kingdom of God. Kadto lamang mga matarong, kadto lamang mga balaan, kadto lamang na kinabuhi sa paagi sa Dios ang makasulod sa iyang kapit. Manang ingon sa word, beware the curse of this life. Pagbantay ka mo sa mga pagtagad ni ining kinabuhi. No? Ako tamong gidasin nga kung Kristohanon man ta, Kristohanon na lang kita. Dili ka itong Kristohanon nga mag-ambit-ambit sa kalibutan, magtilaw-tilaw sa kalibutan, mo serve og laing master nga mao ang yawa. Sakita po anak pastor, tinuod na siya. No? Ang tinuod, sakit. Pinanta mo, the truth is painful. Sakit lang siya. Pero mga Kristohanon nga mga duhay agalon, faithful sa Ginoo Domingo, faithful sa Ginoo Lunes, pagka Martes, pagka Miyerkules, naghimog mga milagros sa iyang kinabuhi, naghimog mga buhat na dili maayo, nagpatuyang sa iyang kagalingon, wa nagdisiplina sa iyang kagalingon. Ikaw nga Kristohanon, duha ang imong master. Ano yung nga Biblia? Beware the curse of this life. Pagpantay mo sa mga pagtagad ni ining nga kinabuhi. Ginatsik ta sa Diyos mga kaigsunan na isit na to ang mga mata na to sa mga butang nga langit no. Ginatsik ta. Colossians 3:2. No, ako'y balik no, before ang kuwan. So, ginatsik ta sa pulong sa Diyos. Atong isentro, atong kasing-kasing, sentro na ito, atong nauna, nga ito sa Ginoo. Di ta masigig-lingit. Mga kaigsunan, ay maglingit-lingit. Ang instruction kaniya sa time ni Lord, no? Save your life, run for your life, do not look at behind you. In Genesis chapter 19, di ta maglingit-lingit sa kalibutan, ang pag-alagad sa Ginoo sa katinuod na butang. No? Naka-remember mo, doon na tayo kanta nga, the greatest thing in all my life, sa tibuok na kong kinabuhi, is serving the Lord. No? Ayaw na maglingi-lingi. Mahimo tang asin, anak. No? Magsingit naglingi sa kalibutan, mahimo tang asin. Sa gingon, Colossians chapter 3, verse 2, set your mind on things above, not on the things on the earth. Isentro inyong mga hunahuna, isentro inyong mga kasing-kasing, ang inyong mga pagbati sa mga butang na langit nun. Nindot kaya ang word. So, una, ingat ka sa Ginoo nga, di ta magtagad ini ang kinabuhi. Di ta magpakontrol sa mga butang sa kalibutan. Apan isentro hinon nato ang atong kasing-kasing, atong hunahuna ngadto sa atong buhi nga Dios. No? Dindot kay siya ang maong word. Ingon diri nga things above, not on things on earth. Dili sa mga butang nga naa sa kalibutan, apan sa mga butang nga naa sa langit. Ingon ang
Revelation chapter 3, mingan ang Ginoo, kung saan siya ng mga klase ng Christian. Ingon ang Revelation chapter 3, na dato na kayo ko, ugwa na ko, hindi kinahanglan. Apa nang Ginoo mingon, ingat ko kanila, oy pobre ka, makawulaw ang imong kahimtang, palit na ko og lunsay gold, buy me a pure gold. Revelation chapter 3, verse 17 to 18. Ika na to. Because you see, I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and do not know that you are rich, no? Miserable, poor, blind, and naked. In verse 18, mga kaigsunan, buy me a pure gold. No? Kung sa din yung mga butang sa kalibutan na naka-control sa pagpati sa daghan ng Christian, lumalambay, moagi, tayaon, kawaton, mawala. Kung nangingon ng Ginoo, buy me a pure gold from heaven. Magtigom tag bahanti sa langit, dili mawala, gikan ka nato, dili kawaton, gikan ka nato, atong maangkon sa walay katapusan. Ako namang gidasig, ang atong mga kasing-kasing, bantayan nato, nga kung naamay makakupot ni ini, naamay batian ni ini, naamay tiwak ni ini, mao ang Dios, kadtong gisaad sa Dios, kay temporary raman tan, ini nga kalibutan. Di man kita mandugay og anytime mahitabo ang pagbalik ni Kristo Jesus. Mahitabo gid ang rapture. Kining rapture mga kaigsuonan nga kanang tsuri sa Bible. Ito ani siya 1918 pa. Ay 18 pa. No? O niya karon sa atong kapanahonan doon na kayo. Anytime mahitabo. O diini nga kinabuhi mga kaigsuonan di ta magdugay. Ang dapit nga atong magapuy-an hangtod sa hangtod kadtong gi-promise sa Ginoo in John 14 nga sa balay sa akong amahan ato ay daghanang lawak. Mag-adto ako dito, mag-andam og dapit. Dayon kung di pa kini Tinoo, di na ako isulti, makaandam na ako, mubalik ako, baon ko kamo. Ang yun kay siya promise. Mubalik ako, baon ko kamo. Ang tanang sign sa pagbalik ni Jesus, no? Ang third temple mga kaigsuonan is about to build, no? Ilan nang ikuan ana sila yung mga red heifers, ana sila yung mga baka nga giandam. Mao na say pinakadako nga mga signs pagbalik ni Jesus o gi-prepare na karon sa Israel. Anytime may tabo ang John 14, mubalik ako kuhaon ko kamo. O nang atong kasing-kasing dili dapat madakpan sa mga butang sa kalibutan nga kung wa tay kwarta guol-guol dayon ta, no? Kung wa tay kwarta minghoy kayo ta, di na ta malitayon. Usa man day imong kasing-kasing, usa man ang imong pagbati tuwa sa butang sa kalibutan. Manaa man kay kwarta, mawala man kay kwarta, dapat malipayon ka kay naa kay Jesus ang imong kasing-kasing, wa kasinto sa mga butang sa kalibutan, apan sa mga butang na walay katapusan nga tuwa sa langit. Muna ang Ginoo, no? Ayaw mo, pagpantay mo ng inyong mga kasing-kasing, pili magkuptan sa pagtagad sa kalibutan. Beware, no? The curse of this life. Kung sa ganitong curse of this life, no? Ang na-attach na ang imong heart sa mga butang sa kalibutan, no? Kung sa ganitong Christian, dapat kung ma-attach mga itong kasing-kasing sa mga butang na langit nun, dili sa butang sa kalibutan. Mahimong ko na ito mga igsoon. Ang Christian, pagay na ako isulti sa inyo ha, ang Christian, daghang mga struggle, daghang mga trials, pero sige lang tamo, tungod kay nakakay Ginoo, ang imong kasing-kasing, imong una-una, na-attach sa mga butang nga langit nun, kanang mga struggle, kanang mga problema, imura na siyang tumban. Di na makapawala sa kalinaw, di na makapawala sa kalipay, nga gikan sa Holy Spirit, nga naa sa imong kasing-kasing. Pero kung ang imong heart divided gani, na kay pagbati sa Dios, na kay pagbati sa kalibutan, unang maabot ganing struggle sa kinabuhi, trials kinabuhi, mura kag mga unbeliever.
kailan mo mga unbeliever, kanang mga taong religyoso, kadagan kay ko makaduogan ang natutugan ko sa kalibutan. Grabe problema na ko ronday. Part, mura kong natutugan sa kalibutan. Kaya ang imong pagbati, to amang good sa kalibutan, sa mga butang ana sa kalibutan. Pero kung ang imong pagbati gani, Dios nun, ang imong pagbati gani, langit nun, na may struggle sa kinabuhi, di na makakuan sa imong imo ra na siyang tumban. So beware, kung kamong bilasig, makaigsunan ko, pagbantay mo. So kung doon na may una sa itong kasing-kasing, mao si God, mao si Jesus. Kung sa'y may tabo, kung atong kasing-kasing, magtuptan dining mga pagpati nga nasa kalibutan. Kung saan niya may tabo sa imong pagkakristohanon, kung ang imong pagbati, matakpan, dining kalibutan, divided na. Wala na kay kuan sa imong focus. So ginanda mo mga kaigsunan, it will affect your relation with God. No? Maapektuhan kung ang imong pagbati, makutang ganin nila kalibutan, unang maapektuhan is ang imong relasyon sa atong buhay nga Dios. No? Sabi siyang relasyon mo sa imong buhay nga Dios. Kani adto, dili pwede nga moagi ang Sunday nga wala ka kasimba. Kaya nga naman, wala nakopti ang imong kasing-kasing, wala nakopti ang imong pagbati sa kalibutan. Pero kung kopta na gani ang imong kasing-kasing pagbati sa kalibutan, pwede na di ka makasimba. Magsabtan ko ni Lord, next Sunday na lang kumusimba. O, busy manggod ko karon, it will affect your relation with God. Walang iman ang Ginoo, beware gid mo, beware, bantay mo. Kaya ang inyong pagbati, no? Ay mga kuan, no? Ay mga ginikanan, makadaot ang ilang anak sa mga gamit, halos patio na ang ilang anak. Na ako'y parin, first cousin sa unyang sa una, no? Tinimang kong mga sentimental value ba? Gamit pa sa iyang lolo, siguro to, ibuak sa iyang anak, halos na patio niya iyang anak tumanggang sa buak, sa nabutang nga nabuak. No? Ang pagbati ba? No? So, hatag ni siyang epekto sa inyong relasyon. It will affect your relation with God. Kung kaniadto, nakasimba gid ka isa ka tuig 56 Sunday. Karon pwede na lang 26. No? Tungod meaning word na beware the curse of this life. Another thing, buhaton kung kita doon ay pagbati sa kalibutan, it will kanang destroy your focus to the Lord. Imbis makampo ka, hindi bitaw pag-ampo mga kaigsunan. Hallowed be thy name. Pray like this prayer, ingon si Jesus. Pag-ampo mo, sama nini nga mga pag-ampo. Father in heaven, hallowed be thy name. Kaya mo hallowed be thy name? It means, isintro ni mo yung una-una, isintro ni mo yung kasing-kasing sa Ginoo in prayer, nag-pray ka dito, na malimpi yung putok. Divide. It will destroy your focus. Di na kahit ka makaampo. Kay basic. Ikaw atong sa among balay ron ba, nalinta na ako lagi. No? Your focus, iyan pa nun ang imong focus. Unang imang Ginoo, beware sa mga cares in this life. Sayang naman. No? So, ako tamang gidasig. I-distract niya ang imong focus ngadto sa Ginoo. Kung estudyante ka, usahay nang sobra na itong pagbati sa atong pag-eskwela, gusto kitang excel, balag na biyahe ng Ginoo. Usahay, gusto kitang mahimong mulambo, no? Seryoso kahit sa atong mga trabaho, seryoso kahit sa atong mga negosyo, biyahe ng Ginoo. So, iyang
It will affix our relation, destroy our focus to the Lord. Beware the cares of this life. Another thing, mga kaigsunan, kung ang atong pagbatik madakpan sa mga butang sa kalibutan, no, it hinders us from bearing fruits. Mo ni say mubabag nato nga di kay ta mamunga, no? Mura na katong barren pig. Ila kaniya nakabasa sa barren pig nga ki-curse ni Jesus, no? Pag-adto ni Jesus sa bungtod, nag-ampo siya all night. Pag uli niya, igutom siya, nakita niya ang fig tree nga daghan kayo og dahon. Niadto siya aron mangita og bunga, aron mukaon niini. Wa siya laing nakita sa fig tree kung dili dahon. Di siya nakakaon ng fig tree, no? Ang fig tree murag ang iyang forma igsoon, murag tambis, no? Pero murag tambis ba? Daghan mong gikan sa gawas na nagdalag fig tree. Naigsoon gikan sa Turkey, naguli siya. Pero ang fig tree dili nakatong fresh pa nga kuan. Murag nagtambis ang style na kuan na, no? So pag uli ni Jesus, tanaw niya ang fig tree, dagat kay daon, pag ato niya walay bunga, ingon anak na ang mahitabo nato. Imbis nga mamunga ta sa atong pagkakristohanon, o daghan ng bunga sa pagkamatarong, bunga nga daghan ka lang, nga atong nadalas sila sa Ginoo, wala na, di na makapamunga, kay ang pagbati sa kalibutan, it will hinder you of bearing fruits. No? Kay kung naata, may usado mga kaiso, mas aktibo ta sa kalibutan, mas aktibo ta sa kabisi sa kalibutan, kay aktibo sa bulaton sa Ginoo. Mga estudyante, ako tanong gidasig, i-share niyo si Jesus. No? Kay di mayong aktibo pa ta sa chika, no, dili si Marites, ha? Mas aktibo pa ta sa Marites, na magmarites sa silingan, no? Kaysa pag-share sa pulong sa Ginoo. Mas active na sa kalibutan kay para sa Ginoo. No? Muna siya ang curse of this life. Pagpantay mo. Sa pagay mga kaigsunan, laing buhaton, kung ato kasi nagtakpan sa kalibutan, it will lead us to unfaithful. Daga mga Christian, dili na matinud-anon sa tithe and offering, ano man. Sayang, anugon. No? Sayang, anugon. Kamang mga nanay, tatay, nalipay ko, no? Na ato mga estudyante din, nakatagtay 10 pesos, 30 pesos. Dili lang mo mga tag para sa ila. Sila gid mismo. No? Sila, anak, kanang imong baon, kuhain na og 10%. Ayaw lang tamo yung kuha kay ano. Sila gyud pinamo ko yung mga tatay diri nga aron ma-faithful niya akong anak ako yung hatag nanay. No, ayaw sila gyud kay aron makakatong sila og love sa Ginoo, makakatong sila og faithfulness sa Ginoo. No? Instrument lang ka ni God nga ato silang i-encourage na anak kay kini atong mga bata atong i-encourage. Di ba ingon ang Deuteronomy chapter 6:7 na tudluan nato atong mga bata, naglakaw man ta, natulog man, kanang nanghigda man ta, naaman ta sa lamisa, nang lakaw man ta. So, dunay upat, no? Naglakaw mo, kauban yung anak, sultihan mo sa Ginoo. No, so, ayaw lang mo hatag, kay sila gid mismo. Na may mga, nalipay ko, mga kaigsunan, ako ibalik pagsulti, na yung mga estudyante dire nga, no? While nagtanaw ko sa ila ba, na ang ilang tithe, 30 pesos, ang ilang 300 na balon sa isa kasimana, ilang ikuhaan. So, nalipay ko. Tabang, while akong i-record, nakahilak ko, Lord, ikinanglan lang kayo nila ang encouragement. Okay. Sa una man ko, wala tamo gidasig ka na. Okay. I know nga you believe na nakabalo na mo sa prinsipyo all time and offering. Ngunit, ako pa tamong encourage. Pero nakita na po pa nga somehow sa ato daghaten ang faithful. So, mo ta mong gidasig na mga you must be faithful o karon nalipay ko. No? Na bang taliwala sa inyong blessing mga estudyante kadisyo
Dahil katong mga parents, ay lang yun kaparan nila ang tithe ang ila. Sila yun mismo. Aron, na I love, na ang faithfulness na I love, bubuhat sila ni ini nga na I love. Kay, mao gina siya ay protocol or kanabang manir na mahatag ka sa imong tithe with all the joy, with all the love for God, love sa church forgiven. Kaya ang Ginoo kahigugma kadtong mga malipayon na naghatag na I love. No, so malipay ko so daghan mga estudyante nato karon, no? Mga elementary, grade 3, grade 4, faithful sa tithe. Dayon ako kang klase, you must be faithful. No? Continually. Mapadayon nun, nga requirements mamula siya sa Ginoo igsoon. Praise. Ako di siyang ibalik pagsulti. Usa gina siya nga gitan-aw sa Ginoo sa ato sa iyang pagbalik. Kining atong faithfulness. Yan ang Biblia. Faithful servant enter into the joy of your Lord. So salamat sa Ginoo. Pero kung ang atong pagbati dakpan ganit nini nga kalibutan, mahimong kang unfaithful, dayon lain may tabo igsoon. Kristohanon gani ka nga imong pagbati nakuan ni ini nga kalibutan usa makita sa imo ang kadalo. Ang mga Kristohanon muna yun ang Ginoo beware of covetousness. Kaya mo covetousness ang binisaya anak kadalo. Muhatag mo tag piso pero ang piso ang ilang term. Ano sa piso? Mahilis, nagibugan. So, mo na siya kadalo. Iyon ang Biblia mga kaigsuonan. Bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Acts 20. Naatay contribution diri. Kini nga grupo kamo ang first Sunday magpalit og sudan ang mga unta. Kini nga grupo second Sunday mo. Kini nga grupo third Sunday mo magpalit og sudan. Ang uban puripot kayo. No? Grabe ning pagbati sa kalibutan. Hindi na raman ng 300, 500 para sa Ginoo. Makakaon lang akong igsoon. Abi niyo mga igsoon, sugilan ta mo. Wala mo katunaw kung pastor nagkakwarta. Kwarta ko. Pero sugilan ta mo, malipayon di ko nga kanang mangisnak ta, mga unta. Malipayon ko nga ako'y mo shoulder anak tanan. Kaya ingon si Jesus, as you did to the little of brethren, you did it to me. Sa gibuhat ni mo ni siya sa akong pinakan ubos nga alagad, imong gibuhat rin ako. No? I-pray ko ninyo na madatot ko. Amen ba? No? Di na ako magkuha sa kamo nga grupo, kamo'y magluto karong Domingo. Dili ko anak. Tanaw na ito kinsay mag-pasan o kaganan award. Pinibalik ni Jesus. Okay, imo pa siya I am coming quickly and my reward is with me. No? To give to everyone according to His word. Mo na siya promise. Pero kung ang atong pagbati, no? Attach ganin sa kwarta, attach ganin sa butang, sa kalibutan, ay sayang naman. Sayang. No? Mahimutang unfaithful sa tithe sa offering. Kaya attach sa kaya itong pagbati sa kalibutan, sa kwarta, sa mga butang. Mahimutang covetous. Mahimutang dalo. No? Sige na itong igsoon. Daghan kong mga barkada sa una. Ang gusto ka na ko nga hate yun, nga kauban, kining dalo. Isa niyo nagang barkada ulit. Ganahan siya po yung dalo, ulit pa na. Diyan mo sa barkada, give and take na. No? Kung ako yung gasto. Kung naiiya, gasto pa siya para sa imo. Unang sa una, no? Hindi ko ganahan kung kuyog-kuyog itong mga dalo. Salamat sa Ginoo, hindi nakadalo. Hinay mong tapat. Salamat sa Ginoo, Francis, na hindi nakadalo. Una siya ang buhaton. No? Nga, himuon na niyang unfaithful sa Ginoo. Ngayon, himuon pagid ka niyang dalo.
Salamat sa Ginoo. Di na ta faithful, di na ta mga dalo. So, ingon si Jesus, beware the curse of this life anytime. Kapay ako i-take up ng atong oras. Mas 12:15 na. No? So, sige lang, I believe nga, satisfy na mo sa word, satisfy na mo sa pulong sa Ginoo. No? Salamat sa ato, buhay nga Dios. Ato ta sa pagpalitaw sa inyong pumapagi ato siyang dayon. Naaday tayo bayanihan karon, no? Atong pagpati, kadalok, isa lingkway sa atong igsoon. Contribute mo, magpalit tao, mga gamit karon. Gamay na lang kita atong pailog igsoon. Gamay na lang ang kural diri, gamay na lang gid diri. Salamat sa Ginoo. Tanan is inyong effort. Tungod kay di mo mga dalo. Salamat sa atong buhay kay Ginoo. I think about your love. Think about your love. I think about your goodness. I think about your grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great the measures from our Father's love. Great is the measures from our Father's love. Even when I stray, even when I stray away, your love is all behind and found me. You satisfy, you satisfy my desire. I think about your love. I think about your goodness. I think about your grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measures of our Father's love. Great is the measures of our Father's love. How could I forget? How could I forget your love? How could I forget your mercy? You satisfy, you satisfy, my desire. I think about your love. I think about your goodness. I think about your grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measures of our Father's love. Great is the measures. Ginoong Diyos, nagnipay ni, then once again, imo ming ipa-experience sa imong presensya, i-allow minimo na makatilaw sa imong pagpamuhat sa gawas nyo na pag-move sa Holy Spirit, dili man sa mong kaliwala o salamat o Diyos nga ang imong word para namo ini mong kauton karon amo ni siyang tipigan sulod namo sa among kasing-kasing o magkinabuhi ni subay niini among i-practice ang kinukuhig sa pagkamatarong then requirements sa pagbalik ni Jesus. I-bless nimo ang tanang mga kaigsunan ni imong gitiyag nako dining tibok simana ang Holy Spirit mag-take full control over their minds, their hearts, may lalong sila sa imong pagtipig o giyanto sila kanunay sa pag sinatid sa imong gahom tubagas sila sa mga pagampo at agis sila sa may panglawas ang kanang blessing ilang needs that I pray nga ikaw maghatag ni salamat kayo
o ready ngayon kami sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Magauli mi man sa among pagpangaon ang imong kalinaw ang pagpamuhan sa Holy Spirit ay palay magkalapog sa kasing-kasing. Overflowing gikan sa sulod sa kasing-kasing sa among kinatibukan in Jesus name. Tanan dumog pasalamat ang ibalik niya nimo. Amen. May hapon sa tanan. Mag-pray ka. Ready na niyo po. Ginoong Diyos, i-receive na mo ang tanang foods sa dako kay nga kalipay sa among kasing-kasing. Among gila nga ikaw ang tinubdaning ning tanan. Magamay man o dako, ikaw ang source nga may kanamong pasalamatan. Ining tanang mga pagkaon, ikaw magka-multiply o ang mga igsoon nga nag-anda niini, i-bless mo sila in return, mubalik sa ilang panudlanan ang daghan nga panalangin gikan kanimo. In Jesus name, Amen.